So, ayun na nga, okay na lang. Okay na, nangyari na lahat. Accept na lang, move on. Think for the next steps. Parang nabago lahat yung mga plano mo sa buhay. Although parating sinasabi ko dun sa asawa ko is, hintayin mo ako ng February, uwi ako kasi nga uwi din yung kapatid ko. So, attend talaga kami ng birthday ng nanay ko para mapagplanuhan natin yung decoration. So, since di na niya ako nahintay na dumating that time, so, naging fast-paced. I am very thankful with my sister talaga and sa pamangkin ko kay Cathy. And natulungan nila ako doon na ayos yung na-renovate yung bahay namin. Nagkaroon tayo ng coffee shop na may kasamang flower shop at the same time. So, nagkaroon ng joint business partnership sa akin at sa pamangkin ko. And ngayon naman, sumama na rin yung kapatid ko, yung nasa Kuwait. So, tatlo na kami for that goal lang naman na parang doon, ang purpose mo is kasi maraming dapat ayusin dun sa bahay. So, parang gusto kong maging comfortable naman yung anak ko. So, parang ang first na reason kung bakit pinagpatuloy instead na bitawan yung place na yun is doon na lumaki yung anak ko. Doon na siya lumaki, nagkaroon ng mga kalaro. So, parang hindi rin niya yung kayang iwan. And yung memories ng daddy niya nandun. So, naisip ko, kailangan may business. Kasi usually, yung taas, doon kami natutulog. Tapos sa baba, yung business. So, sabi ko, dapat meron para at least, meron siyang kasama. So, yun nga, natayo yung flower shop and yung coffee shop na naayos naman, inominate July, August, September, October. After 3 months, nakapag-open kami ng flower shop. And I'm very thankful nakasupport yung family ko doon all the way. Kasi ang main reason lang namin is yung anak ko kasi nga nag-aaral pa siya eh. That time, talagang pinush pa namin na makuha yung course na gusto ng daddy niya para sa kanya at yung unang course na gusto niya. So, luckily, by the blessings of our Lord, nakuha naman niya yung gusto niya as mechanical engineer. And ang pinagpipray ko na lang is makaya niya yun, matapos niya yun. So, sabi ko sa anak ko, anak, mga 4 to 5 years pa tayo magkalayo. And by then, we'll decide kung mag-for good na tayo or kailangan pa natin mag-stay to work or magkasama na tayo kasi pwede ka na rin mag-work by that time. Kasi, gusto ko ba ng bahay at lupa eh. Meron na kaming condo pero iba pa rin yung may bahay at lupa kami mag-ina. And in the future, magiging kanya din naman yun. So parang sabi ko, gusto ko munang magkabahay. Pero ngayon, ang first priority is makatapos siya ng pag-aaral, makahanap ng other sources of income na makakatulong. And hopefully, inshallah, and with the blessings of our Lord is maging successful yung ating Tita Tay coffee and flower shop. So, yun, that is the reason. So, after that, yung July, namatay yung asawa ko. Sabi ko sa anak ko, ngayong Christmas break, that was last year, December, sabi ko, punta ka sa akin sa UAE. Sama tayo ng holiday season. Kasi alam mo, naramdam mo yung anak mo na ano pa siya, malungkot. Sasabihin lang niya, okay na siya, tanggap na niya yung nangyari, pero alam mo pa rin na malungkot siya. And by the way, before that happened, after nung pagkalibing, talagang nagkaroon kami ng mini time dalawa ng anak ko. Punta kami ng Baguio for 3 days, I think yun. Tapos inabot kami ng Baguio. So, hindi kami nakabalik agad. So, nag-stay pa kami ng 1 day. Para lang yung makapag-usap kami na malabas lahat ng mga bagay-bagay. Parang talagang face-to-face mo. Alam mo yun, yung seryosong usapan. Lahat ng mga questions mo, lahat ng mga anong nararamdaman mo, pinag-usapan namin dalawang mag-ina to bind it also. Para makalikap kasi ng sobrang stress ng naramdaman niya for the past weeks na nangyari. So, yun. Tapos, anong mga plano mo, paano natin gagawin to. So, parang nag-usap talaga kami doon ng mga sinsinan sa Baguio. It really helps.
after nun nga, yun nga, I promise him na dun siya sa akin mag-weekend sa Abu Dhabi. And it happens, yung 2 weeks na yun, ang saya, naipasyal natin siya sa lahat ng mga tourist spot doon. Na-enjoy naman niya. And sabi ko, so umuwi siya ng January 2 weeks. Then umuwi na naman niya ako ngayong February. Kasi nga, para naman sa birthday ng nanay ko. Kasi nga, kompleto kaming pamilya. So, 2 weeks ulit. So, ngayon, eto na tayo. Going back to Abu Dhabi. Going back to work and planning. Parang mababago ang lahat ng plano natin ngayon. So, this time, it's time to parang magbayad ng mga bagay-bagay at mag-ipon. At talagang mag-ipon, yun ang ating goal. Sa taong ito, kailangan pong makaipon. And may invest yun sa tamang negosyo. I'm planning to have more business. And actually, alam mo ba, ang pinaka-wish ko sa buhay is magkaroon ako ng sarili negosyo sa UAE. Although, parang ang hirap, pero I'm sure pagdasal lang natin yun. Sabi ko nga, kahit isang maliit na cafeteria or something na magkaroon ka, alam mo yun, parang that's isa yun sa mga bucket list ko. So, pinaka-last ko na yung gusto ko magkaroon ng driving license last na yun. So, ang goal ko ngayon is makapag-aral ng barista since coffee shop na yung business natin para alam din natin and yung flower arrangement, yun yung mga goal natin ngayon, makapag-save and syempre maging mabuting ina, supportive na ina sa anak ko, maging mabuting anak, lahat ng mga ganon yung goal natin, good health para sa lahat, lalo sa anak ko and safety para sa amin lahat. Yun yung mga goal ko sa buhay ngayon and thankful na rin ako sa mga friends ko kasi iba pa rin yung support nila for me that time na parang sobrang down ako and sobrang maguling utak ko. Sila yung mga reminders ko, taga-remind ganito mo, yung ganyan-ganyan mo kasi nga sabog sabog na sabog ako that time and yung utak natin ay sobrang magulong-magulo kasi nga parang alam mo yon, naka-align ka na, so parang eto yung gagawin ko this year, tapos biglang shoot, nabago ang lahat. As in a 180 degree twists ang nangyari. So I think ang naniniwala na lang ako is may plano ang Panginoon para sa atin. Nakikita niya lahat, na feel niya, nararamdaman niya kung ano yung gusto ng puso natin. So ako naman basta blessed, hindi naman ako matapang. Sabi ko nga, Lord, i-bless mo lang ako ng sobra-sobra. Hindi lang ako yung nakikinabang, kundi lahat ng mga tao sa paligid ko. I will not be crippled. Alam mo yun. Talagang lahat yun. Para sa lahat ng gusto ko lang maging, syempre, gusto nating maging financially stable, maging mayaman, masupport ang lahat ng pangailangan, makatulong sa pamilya. Yun lang sa anak ko. Proud ko yung anak ko ngayon nothing more. So, now, we're going back to reality, back to work, and work habang kaya pa. And, inshallah, maging successful tayo. In God's grace, alam mo yun, yung ating YouTube channel, alam mo, manumbalik, and yung ating TikTok, hopefully mag-grow na rin. So, yun guys, yun lang muna yung story time natin. It's, full year yun na story time. So, thank you guys. Thank you for everything. Thank you for all your support. And, inshallah, I will be more focused. And, makatulong din ako sa inyo when it comes to work as the command controller. But I'm not pretty sure if I would continue to do that or I will upload only my daily life that alam mo yun, walang pressure kasi pag document controller naman mag-iisip pa naman tayo and all, but
actually, I'm happy dun sa mga nagko-comment na natuto sila, nagamit nila sa interview, video call, mga ganun. Tuwa naman ako dun. And nakakatulong tayo along the way. So, yun lang. And Happy New Year to all of us. Belated Valentine. And yun, I hope lahat tayo maging successful this 2025. More blessings. And I know I am loved. I am blessed. And I'll always be grateful for everything that comes to my life, for everything that I've received. So, thank you and bye-bye. Until next time.